Sa 4 na dekadang pamamasada ni Roberto Corpus bilang jeepney driver, ito na raw para sa kanya ang pinakamatinding pagsipa ng presyo ng langis. Kaya kung magpapatuloy ang taas presyo at kakarampot na kita, baka ang susunod na biyahe ni Roberto pauwi na ng probinsya. Paano naman yung kinikita namin? Ngayon, di na ako makapag-uwi ng 500. Minsan, 350 na nga lang Kasi halos sa gasolina lang napupunta. Kung dati 8 oras ang biyahe, ngayon mahina na raw ang 10 oras na pamamasada para sa higit 300 pisong kita. Kaya naman todo diskarte siya para makabawas sa gastos. Ito, nagbabaon na ako ngayon. Kasi kung kakain pa kami dalawa dyan, may higit 100 pa yan. Ngayon, nagluluto na lang yung asawa ko. Hindi nalalayo sa sitwasyon ni Roberto ang driver na si Michael Paloyo. May asawa at isang anak pero hindi rin daw sapat ang kita. Kasi dati-dati nakakauwi ako ng kahit mga mga 800 ganun. Pero ngayon 500 minsan bababa pa yan kasi napupunta sa diesel. Ang 5,000 pisong subsidiya ng gobyerno para sa mga driver, hindi raw makapag full tank, tustusan ng mga gastusin at tugunan ang kalam ng sikmura. Sa tingin ko kulang yun Kasi ilang lang yun, baka wala pa 1 linggo. Ang ginagas namin sa araw-araw, mababa na yung 1,000 Sa monitoring ng Department of Energy o DOE, tinatayang madaragdagan ng humigit kumulang 12.90 hanggang 16.60 pesos ang presyo ng gasolina, 20.40 hanggang 23.90 pesos sa diesel at 6.90 hanggang 8.90 pesos naman sa kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang magkasunod na linggong taas-singil ang pinakamataas na naitala sa kasaysayan mula ng sumiklab ang gulo sa Middle East at kung ikukumpara sa 1990 Iran-Iraq War. Diesel at the highest in Metro Manila would be at 114.90. So today we set the record. We have two of the highest jumps in increase in oil or oil price hike, and we are also at the most expensive. Dagdag ni Garin, pumayag ang mga pangunahing oil companies na magpatupad ng staggered increase o pautay-utay na taas-singil at discount. Paalala ng DOE sa publiko, huwag magpanik at nagbigay babala din laban sa sinumang mahuhuli na nagsasagawa ng hoarding o pag-iimbak sa mga produktong petrolyo. What is unpredictable is the hoarding part. Kung mag-hoard ang iba, affected yung iba, especially our public utility vehicles kasi sila araw-araw sila nagpapagasolina So we need to curtail the hoarding and not cause more panic to our people. Pagtitiyak ng ahensya, may sapat na supply ng langis hanggang Abril. Pero ang matinding binabantayan ng DOE ay ang lalong pagtagal ng sigalot sa Middle East at sumampa ng $200 per barrel ang petrolyo sa pandaigdigang merkado. Only God knows. Alright, if it reaches 200, it's 200. No? That means fuel will be more expensive. That means you have to plan your fuel consumption. Expensive, kung mahal yung diesel, dapat i-control natin yung expense natin sa fuel. What is more important is we do have fuel, enough for everyone. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa mga supplier na bansa tulad ng China, South Korea, Thailand, Japan at Singapore para matiyak na may pagkukunan pa rin ng langis. May negosasyon din para makabili ng langis mula sa Russia. Para sa impormasyong napapanuhon at on demand, Shim Cantos, Newswatch Plus. Okay na pa.